Fatima POV. Gabriel! Tawag ko sa aking anak na nakikipaglaro sa ibang mga bata sa bahay ampunan. Sister Fatima! Tuwang-tuwang tumakbo papalapit sa akin ang napakagwapong anak ko. At hindi ko na napigilan ang sarili kong pupugin ng halik ang buong mukha nito. Sister Fatima, stop it! Hindi ako makahinga. Oh, I'm sorry anak. Napakagwapo mo kasi. Kanino ka ba nagmana? Siguro napakaganda ng nanay mo no. Pagbibiro ko dito at napahagikik naman si Gabriel nang habulin ko siya ng kiliti. Tingnan mo magnanay oh, magkasama na naman. Narinig kong sabi ni Sister Mika. Isa siya sa mga kabatch kong pumasok noon sa pagmamadre. At takang-taka ito kung bakit sobrang close ko daw kay Gabriel na parang ako daw ang tunay nitong ina. Kaya naman tuwing nakikita niyang magkasama kami ay magnanay ang tawag niya sa amin. Kung pwede ko nga lang na ampunin itong si Gabriel, ay inampun ko na, pagbibiro ko pa. Pero hindi ko maiwasang hindi kabahan dahil baka dumating ang araw na kinatatakutan ko. Ang araw kung saan may aampun sa anak ko. Hindi ko siguro kakayanin kapag nagkataon. Hindi ako papayag na ilayo nila sa akin ang anak ko. Kapag nangyari yun, ay wala akong magagawa kung hindi ang umamin na akong tunay na ina ni Gabriel. Kahit ito pa ang magiging mitya ng pagkakatanggal ko bilang isang madre. Hindi naman basta-bastang pag-aampon, Sister Fatima. You know the rules. At saka may screening tayo, remember? Pagpapaalala sa akin ni Sister Mika. Alam ko naman yun, sister. Nagjo-joke lang naman ako. Sabi ko dito habang pinapanood ko si Gabriel na nakikipaghabulan sa ibang mga bata. Hindi naman tayo pwedeng mag-ampon at saka saan ko naman papatirahin si Gabriel? At saka malamang hindi ako papasa sa screening. Ako'y nagtataka lang talaga sa'yo, Sister Fatima. Mula pa nung baby si Gabriel, ikaw nang tumayong ina niya. Kapag iyak siya ng iyak sa kwarto mo siya natutulog. Buti natitiis mo yung batang yan. Napakaiyakin namang talaga eh. Nailing na sad ni Sister Mika. Naawa lang ako sa bata. Ikaw naman, nakangiti kong sagot. Hindi ko talaga akalain na may mga ina na kayang pabayaan ng kanilang mga anak. Akalain mo yun? Iniwan ba naman si Gabriel nang walang hiyang nanay niya sa labas ng kumbento? Dahil sa sinabi niya ni Sister Mika ay biglang sumikip ang dibdib ko. Napakalaking kasalanan talaga ng nagawa ko pero ginagawa ko naman ng lahat para makabawi sa anak ko. At palagi akong humihingi ng tawad sa kanya sa lahat ng kasalanan ko at sa patuloy na pagsisinungaling ko sa lahat lalong-lalo na sa sarili kong anak. Mabuti na lang at nandyan ka, Sister Fatima. Dagdag pa ni Sister Mika. Hindi mo siya pinabayaan. Inalagaan mo siya na parang tunay na anak. Pinaramdam mo sa kanya kung paano magkaroon ng isang nanay na minamahal at inaalagaan siya. Palihim na pinunasan kong luhang namuo sa aking mga mata at saka muling ngumiti ng matipid. Kung alam mo lang, Sister Mika. Pero paano nga kung may biglang umampon kay Gabriel? Anong gagawin mo? Biglang tanong ni Sister Mika. Hindi malayong mangyari yun, lalo na't napakagwapo niyang bata. Mapagmahal at mabait pa. Wala tayong magagawa. Kibit-balikat na saad ko pero sa kaloob-looban ko ay para akong sinasaksak na maraming beses. Hindi siya pwedeng manatili dito habang buhay. Bakit hindi mo nalang sabihin sa pamilya mo na ampunin si Gabriel? Sigurado ako makakapasa sila sa screening. Mayaman ang pamilya mo, hindi ba? Mababait naman sila at siguradong hindi nila mamaltratuhin ang isang batang kagaya niya. Sa naisip ni Sister Mika ay bigla ko nabuhayan ng loob. Bakit nga ba hindi? Ang galing ng naisip mo na yan, Sister Mika. Dahil sa suggestion nito ay bigla akong na-excite. Tamang-tama. Araw ng pagbisita ko bukas sa family ko. Sasabihin ko yan sa kanila. Siguradong matutuwa si Mommy. Matagal na rin niyang gustong magkaroon ng apo. Si Jacob na lang na nakababata kong kapatid ang pag-asa ng parents ko para magkaroon sila ng apo. Ang problema masyado tong palikero. Siya na ngayon ang CEO ng kumpanya namin at matagumpay nito napapatakbo ang aming business. Yun nga lang wala daw itong balak na mag-asawa. Hindi to naniniwala sa kasal. Pagkaalis si Sister Mika ay tinawag ko si Gabriel. May good news ako sa'yo, sabi ko sa kanya habang hawak-hawak ang mga kamay niya at magkatabi kaming nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Ano po yun, Sister Fatima? Inosenteng tanong nito. Gusto mo bang ang parents kong umampon sa'yo? Sabi ko na maluwag ang pagkakangiti ngunit bigla ko na seryoso na tumamlay ang ekspresyon ng mukha ni Gabriel. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi na tayo magkikita kapag doon ako titira sa inyo.
Malungkot na saad nito. Malulungkot ako? Of course, makikita pa rin tayo. Palagi kitang papasyalan doon. Pagbibigay assurance ko dito. Gusto mo ba na ibang umampon sa'yo? E di mas lalong hindi na tayo magkikita. Umiling ito. Ayoko magpaampon sa iba, sister. Gusto ko sa inyo lang ako. Gusto ko ikaw lang palaging kasama ko. Sabi nito sabay yakap ng mahigpit sa akin. Kinabukasan nga ay nagpaalam ako kay Sister Vanessa. Nadadalaw ako sa bahay at pinayagan naman agad ako dahil nakaschedule talaga ako sa araw na yun. Hindi ko muna sinabi ditong bala kong pag-ampon kay Gabriel. Pagbalik na lamang siguro kapag nakausap ko na si mommy at daddy. That's a great idea. Tuwang-tuwang saad ni mommy na sabihin ko sa kanyang bala ko. Sa wakas, magkakaroon na rin ng bata dito sa bahay. Makakarinig na ulit ako ng mga matitinis at masasayang tawa ng isang bata. Ay, I miss the old days. Thank you, mommy. Niyakap ko siya ng mahigpit. Siguradong matutuwa nito si Gabriel. Noong hapon din yun ay bumalik na ako sa kumbento pero kasama ko na sina mommy at daddy. Pero nasa bungad pa lang kami ng office ni Sister Vanessa ay sinalubong na ako ng umiiyak na si Sister Rose. Sister Fatima, nanginginig ang boses na sabi nito. Si Gabriel? Bakit po sister? Ano nangyari kay Gabriel? Nag-aalalang tanong ko at hindi ko na malayan nanginginig na pala ang buo kong katawan. Wala pang isang araw akong nawala at heto, mukhang may nangyari ng masama sa anak ko. May nag-ampon na kay Gabriel? Sagot ni Sister Rose na medyo kalmado ng boses. Ano? Sino? Bakit biglaan naman yata? Naiyak ko na ring saad. Hindi pwede to. Hindi pwedeng mawalay sa akin ang anak ko. Si Mr. Walter Whitman ang umampon sa kanya, ani Sister Rose. At muli itong napahagulhol. Napamahal na rin kasi dito si Gabriel at parang apo kong ituring niya ito. Si Mr. Whitman? Hindi ko pa ito nakikita pero sa pagkakaalam ko ay siyang pinakamalaking mag-donate sa aming simbahan dahil isa itong bilyonaryo. Paano ko ngayon mababawi sa kanyang anak ko? Daddy, Mommy, umuwi na po muna kayo sa bahay. May nag-ampon na raw po kay Gabriel. Sumisinghot na sabi ko sa mga magulang ko. Hindi pa rin ako makapaniwalang pinaampon nilang anak ko. I'm so sorry. Hindi ko ma-imagine ang itsura niya habang dinadala siya ng mga taong hindi niya kilala. Iyak siguro to ng iyak habang tinatawag niyang pangalan ko. Okay ka lang ba anak? Masuyong tanong sa akin ni Mommy habang hinahagod naman ni Daddy ang likod ko. Huwag mo nang masyadong isipin si Gabriel. Kung gusto mo talagang mag-ampon, marami pa namang ibang bata dito na pwede naming ampunin. No mom, you don't understand. Gusto ko sabihin sa kanya, pero hindi pwede. Sana nga ganun lang kadali yun. Hindi ko rin naman masabi na si Gabriel lang ang gusto kong ampunin dahil anak ko siya. Tumango na lamang ako para hindi na humaba pa ang usapan. Sige po mommy, tatawagan ko na lang po ulit kayo kapag may napili na akong ibang bata. Sige anak, mag-iingat ka dito ha. Unang humalik sa akin si Daddy sa noo at yumakap ako dito ng mahigpit bago ako lumipat kay mommy. I love you anak. I love you too. Gustong-gusto kong sabihin sa kanila ang totoo. Ang nararamdaman ko na para bang sasabog ang puso ko sa sobrang sakit. Gustong-gusto kong humagulhol ng malakas pero kinontrol ko ang sarili ko dahil ayaw ko mag-alala sila sa akin. Pag-alis ng parents ko ay nagkulong ako sa kwarto ko. Umiyak ako ng umiyak habang nakasubsob ang mukha ko sa unan. Kahit naman siguro marinig nilang iyak ko ay alam naman nilang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Dahil alam naman ng lahat kung gaano ko kalapit at kung gaano namin minamahal ang isa't isa ni Gabriel. Ako bilang ina-inahan niya sa bahay ampunan at ako bilang tunay na anak ko siya. Ni hindi man lang nagpaliwanag si Sister Vanessa sa akin kung bakit si Gabriel ang pinili niyang ipaampon sa dinami-dami ng mga bata sa bahay ampunan. Nakakasama talaga ng loob. Isa pa alam naman niya na masasaktan ako pero bakit niya yung ginawa? Kahit na wala itong alam ay nakikita niya kung gaano ako kalapit sa bata. Pilit kong kinalma ang sarili ko at nagdasal sa Diyos na sana ay nasa mabuting kalagayan si Gabriel at hindi siya pinapabayaan na nakaampon sa kanya. Mayaman si Mr. Whitman, isang itong milyonaryo at baka nga yaya nito ang pinag-alaga sa anak ko. Sana lang ay hindi siya minamaltrato dahil gagawin ko talagang lahat para mabawi ko sa kanila si Gabriel. Medyo kumalma ang pakiramdam ko pagkatapos kong magdasal. Maya-maya lamang ay may kumatok sa pinto ng aking kwarto. Pagbukas ko ay mukha ni Sister Rose ang bumungad sa akin. Okay ka lang ba sister?
Tanong nito at umiling ako. Pumasok siya sa loob ng kwarto ko at niyakap ako ng mahigpit. Tatagan mo lang ang loob mo, magdasal ka at makikita mo ulit ang anak mo. Akala ko naubos na ang luha ko, pero dahil sa sinabi nito ay muli ako napahaguluhol. Sobrang sakit, sister. Ngayon lang nawalay sa akin si Gabriel ng matagal. Ano ang gagawin ko ngayon? Hindi siya pwedeng mawalay sa akin ng matagal. Ikababaliw ko yun. Masuyong hinagod ni Sister Rose ang likod ko habang yakap-yakap pa rin niya ako. Alam niya lahat ng mga pinagdadaanan ko, kaya naintindihan niyang nararamdaman ko. Huwag mong sabihin yan. Magtiwala ka lang sa kanya, tutulungan ka niya. Yun ang mga huling katagang sinabi sa akin ni Sister Rose bago siya lumabas ng aking kwarto. Wala akong ganang kumain ng hapunan kaya hindi ako lumabas ng kwarto para makisalo sa kanila sa hapagkainan. Bagkus ay nagkulong ako sa kwarto at ipinilit kong matulog, pero ayaw akong patulugin ng sistema ko. Sa tuwing pipikit kong aking mga mata ay naririnig kong boses ni Gabriel. At dahil doon ay halos magdamag din akong gising. Madaling araw na nang dalawin ako ng antok. Kinabukasan pagkagising ko ay mugtong-mugto ang mga mata ko at namamaga ang aking mga pisngi. Bawal na bawal sa aming mga madre ang mag-makeup, kaya nagpulbos na lamang ako sa mukha pero halata pa rin talaga ang pamumugto ng mga mata ko. Good morning, Sister Fatima! Sabay-sabay na bati sa akin ng mga bata paglabas ko sa playground. Ngumiti ako ng tipid sa kanila at kapag kuwan ay nilibot ko ang aking paningin sa mga batang masasayang naglalaro. Ini-imagine kong anak ko na nakikipaglaro sa kanila. Naalala ko pa na tuwing makikita niya ako ay agad itong lalapit sa akin at yayakap ng mahigpit. Bigla na lamang tumulo ang luha ko dahil wala nang Gabriel na sasalubong sa akin at magsasabi ng good morning, Sister Fatima. I love you. At sa kanya ko yayakapin ng mahigpit at hahalikan sa magkabilang pisngi. Agad kong pinunasan ng luha ko nang mapansing malungkot na nakatingin sa akin ng mga bata. Alam na mga ito kung gaano ko ka-close kay Gabriel. At katulad ko'y nalulungkot din sila dahil wala nang napakabibo at napakatalino nilang kalaro. Sister Fatima, are you okay? Lumapit sa akin si Emerald, isa sa mga kalaro ni Gabriel na kaidaran lang din ito. Do you miss him? Sobra anak, miss na miss ko na si Gabriel. Napapaluhang saad ko bago ko siya niyakap. Ini-imagine ko na lang ng anak ko ang kayakap ko. I missed him too, sister. Sana bumalik na siya dito. Wala rin tuloy akong kalaro. Ramdam ko rin ang bigat na nararamdaman ni Emerald mula pa sa pagkabata ay silang dalawa na ni Gabriel ang magkalaro. Iniwan ni Emerald sa labas ng bahay ang punan noong 2 years old pa lamang siya. Ang nakakapagtaka, may mga mamahaling gatas at diapers na kasama sa stroller nito at pati ng stroller mismo nito ay hindi biro ang halaga. Naisip ko noon na baka mayaman ang mga magulang nito pero ang tanong, kung mayaman ang mga magulang niya, bakit hindi nila kayang alagaan ng bata? Napakakinis at napakagandang bata din ni Harriet na halatang anak mayaman. Ang buhok nito'y manipis na kulay brown. Nang kumawala si Emerald mula sa pagkakayakap sa akin, nakita ko may luha sa kanyang mga mata at mabilis ko tong pinunasan. Kailan kaya ako aampunin, sister? Malulungkot ka rin ba kapag nawala ko dito? Oo naman, Emerald. Mahal ko kayong lahat na nandito, sabi ko sa kanya sabay halik sa kanyang noo. Isang matamis naman ang ngiti ang sinukli niya sa akin, bago na nagtatakbo palayo't nakipaglaro na sa ibang mga bata. Pagtayo ko mula sa kinupuan ko ay nakarinig ako ng batang babaeng umiiyak at nang lingunin ko to ay tinuro nitong kulay yellow na lobong lumilipad at sumabit sa puno ng mangga. Sister, help! Umiyak na tumakbo to palapit kay Sister Marie na nagbabantay din sa mga bata. Hinila nito ang palda niya hanggang sa makarating sila sa mailalim ng puno. Sister, kunin mong lobo ko please. Naku, hindi ko kayang abutin yan, saad ni Sister Marie at luminga sa paligid at naghanap ng panungkit. Sister, ako na dyan. Inililis ko ang aking manggas at saka nagsimulang umakyat sa puno. Naku, Sister Fatima, bumaba ka dyan. Baka mahulog ka. Nag-aalalang sabi niya sa akin pero hindi ko siya pinansin at dire-diretsong umakyat sa puno. Easy lang naman to. At saka mababa lang naman ang aakyatin ko. Pagtapa ko sa huling sanga ay kaagad ko itinaas ang kamay ko at tinabot ang tali ng lobo. Yes, tuwang-tuwa kong sabi pero nang pababa na ako sa puno ay sumabit ang laylay ng palda ko sa isang nakausting sanga. Oh my God, Sister Fatima! Malakas na tawag sa akin ni Sister Marie. At pagtingin ko sa ibabay na laki ang aking mga mata ng isang lalaki nakasuot
Nang mamahaling suit ang nakatingala sa akin habang nakapamewang. Madilim ang mukha nito at mukhang hindi ito nagugustuhan ng nakikita. Sinong lalaking to? Nakakunot ang noo pero hindi naman inaalis ang paningin sa pagitan ng hita ko. Ang mga bata naman ay nakatingin din sa itaas at naghahagikikan. Pero mabilis silang sinaway ni Sister Marie at giniya sa loob ng bahay ampunan. Ay kabayo! Dahil sa pagkataranta ay dumulas ang paa kong nakatapak sa isang sanga ng mangga. Bumilis ang tibok ng aking puso nang ma-realize kong mahulog ako sa ibaba. Diyos ko Lord, huwag naman po sana ako mabalian, parang awa mo na. Hawak pa rin ng mahigpit ang tali ng lobo ay pinikit kong aking mga mata at naghanda para sa pagbagsak ko. Ngunit dalawang matitipunong brasong sumalo sa akin. Gotcha! That voice made me squeeze my eyes tight. Parang narinig ko ng boses nito pero hindi ko lang maalala. Parang ito yung boses sa palagi ko napapanaginipan. Tama, siya nga. Nagmulat ako ng aking mga mata at yun na ang pinakamaling nagawa ko sa puntong yon. The man who was looking at me earlier was now staring straight into my eyes and had an amused look on his face while he was looking down at my lips. Bakit niya tinitignan ng lips ko? Hahalikan niya ba ako? Sister, are you okay? Muling bulong nito and I controlled myself not to close my eyes once again. Baka isipin nito na pinagpapantasyahan ko siya. Nakakahiya. Lalo na kay Lord, Diyos ko. Oo. Pakibaba na ako please. Nagpapalag ako dahil para akong napapaso sa mga titig nito at ang balat nito sa kamay ay parang sinusunog ang balat ko sa aking alak-alakan dahil doon ito nakapwesto habang bihuhat-buhat niya ako. Salamat sa pagsalo mo sa akin. Isang nakakaakit ng ngiti lamang ang sinukli nito and I bit my lip as I look away from him. Sino ba tong lalaking to? Bakit napakagwapo? You're welcome, sister. Sagot nito saka ko tinitigan mula ulo hanggang paa. Next time, magsuot kayo ng shorts sa ilalim kung balak niyong umakyat ng puno. Kitang-kita tuloy yung pink niyong panty na may mukha ni Doraemon. Sabi niya to bago tumalikod at iniwan ako nakanganga. Namumulang mukhang sinundan ko ito ng tingin. Gustong-gusto kong habulin to at batukan pero para ko napako sa aking kinatatayuan. Nakita niya ang drawing ng panty ko? Nakakahiya. Naiinis sa tinakpan ko ng palad kong aking mukha. Malay ko ba na may pupunta ditong lalaki? At saka, sino ba kasi yun? Basta-basta na lang sumusulpot dito. Naiyak na naglakad ako papasok sa loob nang biglang lumabas si Sister Marie. Sister Fatima! Tuwang-tuwa itong lumapit sa akin at kinuhang lobo mula sa kamay ko. Bakit mo ba kasi inakyat itong lobo? Ayan tuloy nasilipan ka ni Mr. Whitman. Mr. Whitman? Pero matutuwa nito si Buboy. Nakuha mong lobo niya. Pagpapatuloy ni Sister Marie. Pero wala na doon ang pansin ko kung hindi sa taong binanggit niya. Hinawakan ko siya sa magkabilang balikat at ikinagulat niya. I'm sorry, sister. Agad akong humingi ng paumanhin. Pero anong sabi mo? Siya si Mr. Whitman? Oo, hindi mo ba siya kilala? Palagi siyang nagdo-donate dito sa simbahan natin. Naku, hindi ka kasi lumalabas kaya hindi mo siya nakikita. Dere-derechong saad nito. Nagkakilala na ba kayo? Umiling ako. Siya ba'y umampon kay Gabriel? Biglang namuo ang luha sa aking mga mata pagkaalala sa anak ko. Ha? Parang hindi. Parang matanda yung... Hindi ko na siya pinatapos magsalita at nagtatakbo na ako papasok sa bahay ampunan at dere-derechong nagpunta sa office ni Sister Vanessa. Paghinto ko sa harap ng pinto ay hingal na hingal ako at sobrang bilis ang tibok ng puso ko. Iaangat ko na sana ang kamay ko para kumatok nang biglang bumukas ang pinto at lumabas si Sister Vanessa. Sister, nasaan po si Mr. Whitman? Agad ko siyang tinanong at sumilip sa loob ng office nito. Pero wala akong makitang gwapong lalaki. Kumunot ang noon nito sa ikinikilos ko. Kaaalis lang, bakit sister? Tanong nito at lalo pang lumalim ang pagkakakunot nito nang mapansing nahabol ko ang aking paghinga. Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang pagod na pagod ka? Sister, siya po ba yung nagampon kay Gabriel? Garalgal ang boses kong tanong. Gusto ko po sana siyang makita. Namimiss ko na siya, sister. Naawang hinaplos si Sister Vanessa ang ulo ko. Huwag mo na siyang alalahanin at mababait naman ang mga nagampon sa kanya. Pwede mo naman siyang dalawin kapag schedule ng pagdalaw mo sa pamilya mo. Gagawin ko talaga yun pero matagal na panahon pa ako maghihintay. Next month pa bago ko ulit makalabas ng kumbento. Hindi kinumpirma ni sister kung yung lalaki yun nga ang nagampon kay Gabriel. Pero malakas ang pakiramdam ko na siya si Mr. Walter Whitman. Pagkatapos ko makipag-usap kay Sister Vanessa, ay dumiretso ako kay Sister Rose na nasa simbahan na
nag-aay sa altar dahil may misa mamayang hapon. Sister Rose, mahinang tawag ko sa kanya pagkatapos magbigay galang sa altar. Pwede ko po ba kayong makausap? Ano yun, sister? Ngayon itong ginagawa at marahan akong hinila sa pinakadulong upuan ng simbahan para makapag-usap kami. Iniisip mo na naman ba si Gabriel? Sister, parang hindi ko na po kaya na hindi ko po siya makita. Napapaluhang saad ko. Masyado na po akong nag-aalala sa kalagayan ng anak ko. Makikita mo siya every month. Pwede mo siyang dalawin sa bahay na nag-ampon sa kanya? Sabi nito pero umiling ako. Hindi naman natin siya pwedeng bawiin sa umampon sa kanya. Ang gusto lang naman natin ay mapabuti ang mga bata at magkaroon ng sariling pamilya. Kaya natin sila pinapaampon. Pero sister, anak ko si Gabriel. Hindi siya ibang bata lang at hindi niya kailangan magkaroon ng sariling pamilya. Dahil nandito ako, ang tunay niyang ina. Mahina ang boses ko pero may diin sa bawat salitang binibitawan ko. Gusto kong ipaintindi kay Sister Rose kung anong nararamdaman ko dahil bukod tanging siya lamang ang nakakaalam ng sikreto ko at si Mang Carding na caretaker ng simbahan. Alam ko naman yun, sister, pero hindi to normal. Ang ibig ko sabihin na hindi alam ni Gabriel ang totoo at hindi kanya matawag na mommy o mama. Hindi mo kayang ibigay sa kanyang isang buong pamilya dahil nagtatago ka sa isang kasinungalingan na kahit ang sarili mong anak ay hindi alam. Nalulumong napayuko ako at humihikbing pinahid kong mga luha sa aking mga mata. Isa lang naman ang solusyon dyan kung gusto mong mabawi ang anak mo. Sabi ni Sister Rose at nagtataka na patingin ako sa kanya. Kailangan mong mamili, si Gabriel o ang pagiging madre mo. Ano? Buong buhay ko'y pinangarap ko maging madre. Pinangarap ko makapaglingkod sa Diyos at kahit nakagawa ako ng kasalanan, bago ako tuluyang maging isang madre ay buong puso na rin niya akong tinanggap. Kaya nandito pa rin ako hanggang ngayon. Pero, sino nga bang pipiliin ko sa kanilang dalawa ng anak ko? Ano kayang mabigat na desisyon ang gagawin ni Fatima ngayong may ibang taong umampon sa kanyang anak? Ipagpapatuloy niya ba ang pagmamadre o paglilingkod sa Diyos o tatalikuran ng matagal na niyang pangarap para sa anak na nawalay sa kanya? Ano ang mas matimbang? Ang tahanan ng Diyos o ang sarili niyang anak? Sundan ang mas gumaganda at kapanapanabik pang kabanata ng ating kwento.